Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Delikado si PBBM, Pilipinas magagaya sa Nepal at Indonesia. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa pong nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, at palike na rin po ng video ito mga karibin natin. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Ayan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Makibaka wag matakot, palas Marcos respect trillion peso march. Ayan mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. respects the public's rights to express dissent and backs movement aimed at exposing corruption. Ayan po yun sa Malacanang mga kababayan. Nako, mayroon pong sa September 13, ngayon po yung kahapon, no? Meron pong mga protestang ginawa mga kababayan patungkol po sa flood control anomalies, diba? So nakakahiya, no? Yan ang pong masasabi ko. Nakakahiya po sapagkat ang ating mga kababayan ay kailangan pang gumawa ng paraan na ganito na magprotesta, no? Para lang ipakita ang galit, dahil sa mga korupsyon na gaganap sa administrasyong ito. And the president, wala, parang gusto niya pa di ba? Parang, sige, may corruption naman But anyway, kung sususugin natin, no? Kung sino ba talaga ang may responsibilidad, no? Kung sino ba talaga, no, ang may responsibility sa mga korupsyong ito, and maybe, mga karibin natin, tulad nga ng ginawa nila kay former President Duterte, dahil po sa command responsibility, nandun sa dahig si former President Duterte. No? Kaya, this time around mga kababayan, it's time for President Bongbong Marcos Jr. to take, no, the command responsibility. Trabaho niya yan as a president, di ba? Yun lang po masasabi ko, nakakahiya po kasi kailangan pang ganito mangyari. Kailangan pang magprotesta just to fix, no, these problems, no? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa, pasadahan din po natin to. Naka-red alert na po Eto. AFP on red alert amid protest versus corruption. The Armed Forces of the Philippines is on red alert status amid protest being conducted against alleged corruption in the country. Yan po ang sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, said this move is to ensure readiness and support the Philippine National Police in maintaining peace and order. Ito lang po ang masasabi ko. Ang reaction ko po dito mga kababayan sa balitang ito, no? Kung sakasakaling talagang maging seryoso ang taong bayan, no, sa pagsugpo dito sa korupsyon. Does the Armed Forces of the Philippines, mga karibin natin, ang Armed Forces of the Philippines ba ay kakampi sa taong bayan? Siyempre dapat yun ang, di ba, ang dapat. Pero tanong pa rin ito, kakampi po ba kayo sa taong bayan o dito kayo kakampi sa mga politikong kinukurap po ang kaban ng bayan? Di ba? Napakagandang tanong, pero alam naman po natin kung ano rin ang sagot. Because the AFP, the Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, ay sa taong bayan talaga ang kanilang pagkampi. Yung allegiance nila is to the Filipino, no? Para sa Pilipino po ang kanilang kapakanan. Ang kapakanan ng bawat isang Pilipino ang kanilang sinisecure. Not these politicians, mga karibin natin na mga magnanakaw nga. Diba? Yun lang ang nakakainis. Baka
Hindi naman natin sinasabing ganun ang gagawin nila, pero baka lang. Baka ipagtanggol nyo pa itong mga korap na mga politikong ito. Ha? Maawa naman kayo sa bansa natin. Kayo lang ang last resort. Ha? Ng taong bayan to change. No? To change this system. Oh. Pero kung kakampihan nyo sila, isa lang po masasabi ko dyan, pera-pera na lang ba tayo ngayon? Diba? Anyway mga karibin natin, eto Armed Forces of the Philippines, pakinggan nyo po itong si Diskaya sa kanyang statement, no? Para maliwanagan din kayo kung saan ka talaga kayo kakampi in case of emergency, di ba? Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Oh, yan mga kabayan, Armed Forces of the Philippines, narinig nyo po ba yan? Ngayon kung kakampihan nyo pa itong mga politikong ito, talagang masasabi kong iba. No? Pero sana naman po ay kampihan nyo ang bayan. Kesa po dito sa mga politikong ito. Alright. Eto mga kabayan, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan, kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Imagine yung South Korea, kinancel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Ayun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan. Magandang araw mga kabayan, habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects, nakabantay ang publiko sa mga hakbang ng mga mambabatas at opisyal na namumuno sa pagdinig, lalo na't lumulutang na rin ang ilang pangalan ng mga opisyal mula sa DPWH at Kongreso na umano'y sangkot sa usapin. Dahil dito nagbabala at sinabi ni dating Defense Secretary at 2022 presidential candidate na si Norberto Gonzales, mahalagaan niyang maging maingat ang mga politiko sa pagpapatakbo ng investigasyon. Aniya, galit na ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng mga politiko, kaya kapag nagkamali ang mga nag-iimbestiga, ay maaaring maging mitya pa ito ng people power. Yung nakaw dito sa administrasyon ngayon ang pinaka-iskandaloso ng level yung ating Kongreso. Dapat mag-ingat sila sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi naman tangang taong bayan malalaman nila kung drama yan o hindi. Kapag nagkamali sila ng handling ng pag-iimbestiga, kaya sabi ko nga, yung mga natatanggap ko mga mensahe tungkol sa people power lahat Hindi na biro yan Hindi na biro. Aniya, sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, kahit ibang bansa ay natatakot ng mamuhunan o magpautang sa gobyerno. Tingnan mo, nakakahiyang malaki. Imagine yung South Korea, kinancel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Correct. Ayun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Kaya para hindi matulad sa ibang bansa na matikman ang galit ng taong bayan,
Binigyan din ni Gonzales na dapat nang makialam ang mga ahensya ng pamahalaan na may kapangyarihang palitan ang kasalukuyang gobyerno. Mga institusyon natin like the Armed Forces, Police, dapat pinag-aaralan na din lang mabuti yan. Tinitingnan ko sana, habat ganito pa tayo ang sitwasyon natin. Nagsisimula pa lamang yung pag-alsa ng damdamin ng mga kababayan natin. Dapat, seryosohin na ito ng mga institusyon na mayroong pwedeng gawin. Na huwag na nang payagan pa na maging violent yung pamamaraan natin para magbago ng regime. Bagamat aminado ang dating kalihim na kayang mapatalsik ng taong bayan ang mga nasa kapangyarihan, dapat pa rin niya itong idaan sa isang maayos at mapayapang paraan. Tayo ang namuno sa mundo kung paano magpatalsik ng diktadura at saka yung mga talagang magnanakaw sa bayan. Naging modelo tayo ng daigdig noong 1986. Dahil talagang yung people power natin, very dramatic, at saka maganda, peaceful. Napatunayan natin sa mundo na pwede namang magbago o magpatalsik ng mga diktador na hindi kailangan maging violent. Nito lang nakalipas na araw sa ginawang rally at pagtitipo ng iba't ibang grupo, sinabi ni Eric Celis na matutuldukan na ang lahat ng nangyayari at lumalalang korupsyon sa bansa sa pamamagitan ng people power, pero sa mahinahon at hindi sa marahas na paraan. Lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan, pero hindi sa pamamagitan ng karahasan, people power, na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Itong pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Samantala, seryoso naman ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginagawang aksyon laban sa korupsyon. Ang katunayan ay binuuna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang bubusisi sa mga proyekto ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Naayon kay Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon, layon ng kanilang gagawing mga investigasyon ang papanagutin ang mga tiwaling kawani o opisyal ng ahensya at kontraktor at maibalik ang kinuhang pera ng taong bayan. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa lantaran na ang pagkaladkad sa pangalan ng ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno, naniniwala ka ba na posibleng magkaroon ng malawakang pag-aaklas ang mga Pilipino? Ito ay sa oras na hindi maging patas ang isasagawang pagdinig sa Senado at Kongreso. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago po, mga kababayan natin, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sa Lunes, inaasahang makikipagpulong si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para ma-freeze ang bank accounts at forfeiture ng mga ari-arian ng mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Samantala, sa susunod na linggo, muling magsasampa ng reklamo ang DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, ito ang mga pangalan ng DPWH official at kontraktor na isinasangkot naman sa substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kanilang binisita noong Martes.
Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga to. Narinig nyo yung sinabi ni Governor Dodor, nakasama pa yung proyekto. Kasi giniba yung dating flood control na umaandar naman, gumagana naman, nakakatulong naman. Tapos dahil doon, naperwisyo patuloy yung mga kababayan natin na nagtatanim ng pagay doon sa barangay sa Nauhan. So dapat pati yung mga taong yun, dapat i-compensate nitong mga taong ito na nagkakaulit ng mga parents. Pagtitiyak ni Dizon, nakahanda silang makipagtulungan sa ICI para sa gagawin nitong investigasyon. Siniguro na rin ng kalihim ang mga dokumento na kakailanganin ng Independent Commission. Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Diba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng, ano bang araw yon? September 21. Linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para first po sa kabatiran ng ating mga first paragraph, kababayan. Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi na nanggaling sa iglesia na sinasabing huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.